Ito ang reading mo, Aquarius. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang balang magpalit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Six of Cups. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, meron ka ditong gustong balikan na minamahal mo sa nakaraan. Some of you, may mga alaala pa rin na hindi mo makalimutan kasi andun pa rin yung pagmamahal mo dun sa tao. Ang mensahe ng card mo, masaya at proud ka do sa goal na na-achieve mo o meron ditong celebration na darating or reunion. Meron kang matatanggap dito na gustong-gusto mo or matagal mo nang hinihiling na makuha o ma-achieve yung isang bagay sa buhay mo at ngayon ibibigay na sa'yo. Ngayon natututo ka ng pangalagaan yung kalusugan mo at isipin yung pangangailangan mo at kung ano yung magpapasaya para sa'yo. Some of you, marami ka nang binago sa mga nakagawian mo before. May darating na success or victory dito sa some of you. Andun yung masaya ka sa kung ano yung passion mo ngayon. Mayroon kang iniisip na paraan para kumita ng pera or iniisip mong gumawa ng paraan para mapalago yung financial mo o yung career mo. Magulo pa yung isipan mo, hindi mo alam kung ano yung pipiliin mo o uunahin mo. Meron ka ditong aayusin or gagawin sa financial mo o sa loob ng tahanan. Some of you magkakaroon dito ng teamwork o collaboration. Kailangan mong i-enjoy ang buhay at lumabas. Some of you magkakaroon dito ng reconciliation. You want to leave it all behind, yung mga nangyari na masasakit sa nakaraan at magsimula uli. You are manifesting a lot of changes sa buhay mo. Some of you may darating na travel. Naramdaman mo yung kalungkutan at bigati dito. Some of you, you feel heartbroken, nasaktan ka ng sobra. Kung ano yung desire ng puso mo, yun ang sundin mo. Some of you, andun yung tao na nag-a-advise kung ano yung makatulong doon sa sitwasyon or may connected dito sa marriage. Clarify natin ang Four of Wands, Ace of Cups, and the Wheel. Nagkaroon na ng end of cycle yung mga nangyari sa nakaraan at may darating dito na new cycle, which is andun yung peace of mind and harmony dun sa relationship at pagsasama. Clarify natin ang Nine of Cups, Two of Pentacles, and Two of Wands. Marami ka pang plano na gusto mong gawin sa buhay mo at sa kinabukasan mo, pero hindi ka pa handa na magdesisyon right now, maglupa yung sitwasyon o kailangan mo balansehin at ang mga gagawin mo ngayon sa buhay at alamin ko ano yung tama doon na dapat ibigay na desisyon. Clarify natin ang The Empress, Nine of Wands, and Ace of Pentacles. May blessing dito na darating o tatanggapin mo. Some of you, natuto ka na bumangon uli. Hindi ka magpapatalo sa mga pagsubok o nararanasan mo. And kung ano yung opportunity na darating sa buhay mo, igagrab mo yun. Clarify natin ang Six of Wands, Ace of Wands, and Ace of Cups. Meron ka ditong sisimulan na bagong project
o bagong creative arts na pagtutuunan mo ng atensyon o magkakaroon ng magandang connection dun sa relationship. Clarify natin ang Page of Pentacles. The Sun and Two of Pentacles. Unti-unting maghihil yung situation na nangyayari sa buhay mo. Kung dati hindi ka nakapag-decide ng maayos o na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, unti-unti din yan na magiging okay at magiging masaya ka. Clarify natin ang Two of Pentacles. Ten of Swords and Five of Cups. Nagkaroon ng end yung situation na yun kasi you feel something here na napapagod ka na o someone is hurting you. Niloloko ka or sinaktan ka ng patalikod at nangihinayang ka dun sa pinagsamahan. Some of you, may mga bagay ngayon na iniiyakan mo kasi hindi mo inaasahan na mangyayari yung sitwasyon na yun sa buhay mo. Clarify natin ang Three of Pentacles. Three of Pentacles and Page of Swords. May inaalam ka dito kung paano mo aayusin yung financial mo o yung career mo. Clarify natin ang Three of Cups. The Emperor and Nine of Swords. Kailangan mong lumabas, makipag-usap sa mga mahal mo sa buhay. Kung meron kang nararamdaman o may kumugulo sa isipan mo, pwede kang lumapit sa pamilya mo at sabihin mo sa kanila kung ano yung nararamdaman mo. Hindi mo kailangang itago lahat kung ano yung nararamdaman mong sama ng loob. Kailangan mong ilabas yan. Huwag kang masyadong magpakalunod sa kalungkutan. Some of you, merong nagpapalungkot dito sa'yo at nagbibigay ng stress. And kinokontrol mo yung situation o may tao na nakapagbigay sa'yo ng salita na hindi maganda. Kaya ka nagdadamdam. Ayaw mong ipakita sa iba kung ano yung nararamdaman mo kahit na sobra yung stress o kalungkutan na nadarama mo. Clarify natin ang Eight of Cups. King of Cups and Ten of Swords. Andun yung pagmamahal itong tao na to na gusto niyang ipakita. And gusto niya nang kalimutan yung mga nangyari sa nakaraan. Ayaw na niyang isipin yung mga bagay na hindi maganda doon. Clarify natin ang The World. Five of Pentacles and Two of Cups. Feeling mo, hindi mo masabi yung nararamdaman mo o nagkaroon ng something na negative feeling dito na hindi maganda doon sa sitwasyon. And kung ano yung kaya mong punuan, gagawin mo. Feeling mo, kung kaya mo naman ibigay lahat, ibibigay mo. Clarify natin ang Three of Swords. The Tower and King of Pentacles. Kaya nagkaroon ng end yung situation kasi hindi na nagkakasundo at nakapagbigay na ng hindi magagandang salita or nasasaktan na ang bawat isa. Kaya kailangan nang tapusin yung mga sitwasyon na yun. Clarify natin ang The Hierophant. Two of Swords and Seven of Swords. Nagkaroon dito ng pagsisinungaling or running away dun sa situation. And lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan mo, nalagpasan mo at na-overcome mo. Alamin natin kung anong mensahe para sa'yo. Balance. Stability is the portal. Let the force revive you. The downtime you experience will prepare the way for metamorphosis. Substance is the focal point. Call it in. If you don't acknowledge your strength and grant yourself the room to renew, you will find yourself burned out. Ang mensahe para sa iyo na kung feeling mo na burnout ka na doon sa mga dumarating sa buhay mo o sa mga pinagdadaanan mo, just relax, lumabas at enjoy ang buhay. Huwag kang masyadong magpakalunod sa mga problema. Kung ano yung nangyayari ngayon sa buhay mo, magdasal ka lang palagi at gawin mo kung ano yung kaya mo dun. Basta ibigay mo lang kung ano yung best mo at hayaan mo na ang Diyos Amang magtrabaho. The rest na hindi mo nagagawa.
Basta magsumikap ka lang sa buhay at gawin mo lahat ng kaya mo para ma-achieve mo yung goal mo. Samahan ng pagdarasal para matulungan ka ng Diyos Ama sa mga pinagdadaanan mo. At itong yung reading, Aquarius, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching. Guys, meron po tayong binibenta na Aram Herbal Oil na makakatulong sa sumasakit na ugat o kumakati na varicose vein sa kamay man o sa paa. Ipahid sa gabi bago matulog at i-massage. And nakakatulong din siya na mag-fade ang iyong varicose vein, ipahid 2 times a day at i-massage araw-araw. Gawin mo ito araw-araw para mag-fade yung varicose mo. Kapag masakit yung kamay mo, pwede mo rin siyang ipahid sa gabi at i-massage mo para pagising mo sa umaga, marirelip na yung pain na naramdaman mo. Pwede kayong umorder sa Shopee or sa Facebook. Meron po tayo dong page na Star Shines. I-message nyo lang yon or mag-check out kayo sa Shopee.